One again here. Our Bible verse for today is all about Isaiah 40:31. At ang sabi dito, yung sa verse na to is ito yung mga panahon na yung sa mga tao is ito ay patungkol sa topic na trusting in God and waiting in God's time. So, ito ay sabi dito makikita yung naghihintay sa Panginoon, umaasa sa Panginoon. Sila yung mga taong lilipad na para mga agila. Sabi dito, but those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. Ngunit ang mga nagtitiwala sa Panginoon ay muli magkakaroon ng lakas. Lilipad sila ng gaya ng isang bato sila ay hindi magpapagod. Lumakad man sila ay hindi manghina. So, yung teaching natin for today is those who hope in God will renew their strength, soar on wings like eagles, endure without being worn out. So, ito yung pinaka-teaching natin for today, na yung nangyari dito sa Isaiah sa panahon na to ni Prophet Isaiah ay yung people of Israel ay pinalaya sila sa sarili nilang bansa, sa sarili nilang lugar, sa sarili nilang bayan ng mga Babylonians. At sila ay napunta sila sa Babylon, yung karamihan sa kanila minasakir, pinatay, sinunog yung templo, yung mga natira, dinala sa Babylon, ginawang alipin, ginawang bihag, ginawang tagapaglingkod ng ibang mga lahi. At yung ibang mga Israelites, ang mentality nila, I wanna go back home. Gusto namin bumalik sa sarili ng bayan. Now, aside nyo po yung mga Israelites at that time, na andun sila sa isang bihag sila sa malayong lugar, na ito, relate dito yung mga OFW na pag nanais mo na umuwi sa sarili mong bayan, makapiling mo yung pamilya mo, pero ang pinakamahirap sa isang OFW is yung Christmas, diba? Na andun ka sa place mo, sa higaan mo, naisip mo yung celebrations with your family, diba? Sa sarili mong bayan. Alam mo yung andun yung pananabik mo makasama sila, but you have to choose to stay kasi kailangan mo mag-work. So, ganito din sa Isaiah, yung mga tao dito na ano yung pugo ng pagdurusa na pinalaya sila, foreigners sila sa ibang bansa at ginawa silang tagapagsilbi ng mga Babylonians. So, hanggang kailan sila andun sa isang sitwasyon na yun na they wanna go back home. Gusto nila ng bumalik sa sarili ng bansa, sa sarili ng bayan. Those who hope in the Lord, lahat na umaasa sa Panginoon, they will renew their strength. Malaking comfort to, lalong-lalo na sa chapter 4 na nagsimula ito sa salitang comfort. Comfort my people, says your God. Speak tenderly to Jerusalem and proclaim that the service has been completed. Ibig sabihin, yung kaparusahan na dinanas nila kasi tumalikod sila sa Diyos, kompleto na, magtatapos na, magsisibali ka na sila sa sarili ng bayan. Kaya, ang ganda ng Isaiah 14 is comfort my people. And hope this, yung talatang to magbigay din ng comfort sa atin. Na kung nandun man tayo sa sitwasyon na gusto natin kumawala, gusto natin malapos na, gusto natin ma-overcome, yung ito naman yung maging comfort po sa atin. And those who hope in God will renew their strength. Bakit po? Kasi sa Diyos, nagmumula ang kalakasan. Ang Diyos po yung source ng
bukal ng pag-asa. Sa Diyos po natin matatagpuan yung iba yung kalakasan, lalo na pag may mga pinagdadaanan tayo. Nalangin tayo na, Lord, tulungan niyo po ako makawala sa sitwasyon na to, na gusto kong bumalik sa masaganang lugar, yung it's a land of Israel. Gusto kong di ba minsan may mga tao na parang gusto mong umalis sa isang lugar. Pagka ganun, put your trust in God. Ang result po niya, there is a new renewal of strength, and they will soar on wings like eagle. So mga kapatid, tayo, pag nagtiwala tayo sa Diyos, those who hope in God will soar on wings like eagle. When you say soaring, ito yung lumilipad. Ito yung matayog yung lipad na kailangan natin ngayon. Sa panahon ngayon na maraming sitwasyon sa ating buhay, na kapag nalugmok tayo sa mga problema, nalugmok tayo sa mga challenges, sa sitwasyon, yung problema sa pamilya, problema sa finances, problema sa trabaho, maraming challenges. Sometimes we just have to zoom out. Marami tayong may mga view tayo na yung like yung war, yung view ng yung would absorb niya lahat ng problema sa paligid niya. Kung inasa paligid niya, kitang-kita niya, parang kasi siyang nasasakal, diba? But the other view, yung agala, yung nag-zoom out, lumulabas sa sitwasyon, titignan mo yung sitwasyon from the top. At yan yung maganda sa part ng soaring, like eagle, na parang nilalagpasan, yung nagtatranscend ka, yung mga problema, pagsubok, nililiparan mo. Tinitignan mo from the top. Tinitignan mo from the perspective of God. And that is the situation na kailangan natin. Kung paano tanawin ng Diyos yung sitwasyon, yung problema natin. You're soaring on wings like eagle in the strength of God. So, kapag ano naman yung pinagdadaanan natin sa kasalukuyan, we have just to zoom out in God's perspective. Let's soar. Lagpasan natin, pagtagumpayan natin lahat ng mga pagsubok na pinagdadaanan natin, lahat ng mga challenges, lahat ng mga hadlang sa atin, lahat ng sumasakal sa atin, lahat ng nagkukulong sa atin, lagpasan natin. Let's soar on wings like eagles with the strength of God. Paano bang nangyayari yan? Kumapit tayo sa Diyos, magtiwala tayo sa Diyos, humingi tayo ng lakas sa Diyos. Renew their strength, and those who hope, renew their strength. Soar on wings like eagle and endure without being worn out. So, tumakbo man sila ay hindi mapapagod, lumakad man sila ay hindi manghihina. Minsan kasi sa hamon ng buhay, andun yung parang nasasawa tayo na parang pagod ka na, you just want to surrender, you just want to fed up, yung worn out ka na, yung pagod ka na, wala ka lang laban pa, wala ka nang alam mo, sunod-sunod yung problem mo. Pero ang sabi dito, pag nagtiwala ka sa Panginoon, para kang tumatakbo na hindi ka napapagod, na lumalakad ka na hindi ka nanghina, tuloy na tuloy ka sa iyong paglalakbay, na hindi ka pinanghihinaan ng loob. You have the strength in God in you, kasi nakatuon yung mata mo sa kalakasan ng Diyos. Kasi kapag nakatuon tayo sa sarili natin, lakas, surrender tayo. Pero kapag nakatuon tayo sa pag-asa ng Diyos na hindi napapagod. So, sabi dito sa Isaiah 40, sabi dito, the Lord is the everlasting God, the creator of the ends of the earth. He will not grow tired and weary. Hindi napapagod ang Diyos, hindi nanghihina ang Diyos. He gives strength to the weary and increases the power of the weak. Nanghihina ka na ba ngayon? Sabi dito, ang Diyos ang nagbibigay ng kalakasan sa mga napapagod, sa mga nagpapalakas, sa mga nanghihina, and those who hope in God will endure it, will be worn out. So bilang application, never fight alone.
Huwag tayong sumabak sa laban na mag-isa lang tayo. Na nakatuon lang tayo sa sarili na ng lakas, sa sarili na ng sandata. Kasi mabibigo tayo, mapapagod tayo. When you fight, fight with the strength of God. At napakahalaga na yung mentality ng bawat isa sa atin. Isipin mo, this is the Lord's battle. Huwag kang dumiskarte ng sarili mo, makikipaglaban ka, is laban na binigay ng Diyos. Huwag kang umimbento ng sarili mong laban kasi may laban ng Diyos na ibinigay sa atin at doon tayo magbabagi. Never fight alone. You always fight in the side of God. And ang Diyos natin ang nakikipaglaban. Sinasama niya lang tayo. And we have to be on the side of God. Let's fight on God's battle. Itanghal natin yung pangalan ng Diyos sa ating mga laban. And get strength from the true source of power. Yung lakas natin, kuhanin natin sa pinagmumulan ng kapangyarihan ng lakas. And sabi dito sa verse 9, do you know? Have you not heard that the Lord is the everlasting love? That the Lord is the everlasting love, the creator of the heavens and earth. Hindi siya napapagod. Hindi siya nawawalan ng lakas ng... Hindi siya nanghihina. Yung understanding no one can fathom. So, sunod ka lang sa Kanya. Magpatuloy ka lang sa Panginoon. And He gives strength to the weary. Binibigyan niya lakas yung mga nanghihina. And increases the power of the weak. And sabi dito, even youth grow tired and weary, and young ones stumble and fall. Kahit yung mga young people napapagod talaga eh. Yung mga young men nahuhulog, nadadapadan, but those who hope in the Lord will renew their strength. So get strength from the true source of power. Kahit matanda ka na, may edad ka na, may karamdaman ka, marami kang pagsubok na pinagdadaanan, mas malakas ka pa din sa mga kabataan na matalino, mayayaman, kasi sila yung they grow tired and weary, they stumble and fall, but if you put in or hope in God, you will soar your wings like eagle. So napakaganda nito. And soar on wings like eagles. Lumipad ka na parang agila. Na yung problema, yung pagsubok sa buhay, yung challenges, yung vision natin parang napakalaki niyan na hindi natin kayang isagawa, hindi natin kayang mapagtagumpayan, hindi natin kayang execute ng tayo lang. Let's soar our wings sa pamamagitan ng pagtitiwala sa Diyos kasi kaya ng Diyos yan. Kaya sa talatang to, those who hope in the Lord will renew their strength. Let's soar your wings like eagle. So, para tayo mga mahihina, magkaroon ng lakas ng loob. Para tayo mga mahihina, lugmok na, pero matututo na rin lumipad sa kalakasan ng Diyos at lagpasan lahat ng mga challenges sa buhay natin. Yung tinitignan natin sila sa baba na kaya natin i-handle yung mga challenges sa buhay natin na yung mga problema na mas mataas sa atin. Para bang, Lord, give me strength na hindi tayo masakal, na hindi tayo mabubulag kasi kaya natin. Kasi mas mataas ka dun sa mga problema mo. Nakikita mo sila because you have the strength of the Lord. Nakikita mo yung problema mo, yung pagsubok sa buhay mo in God's perspective, sa pananaw ng Diyos. So let's soar on wings like eagle. Sa papaanong paraan? By putting our trust in God. By hoping. Those who hope in the Lord. By hoping, by putting our hope in God. And why it is important to get our strength from God? Itanong mo yan sa sarili mo, bakit importante na mapalapit tayo sa Lord at sa Kanya tayo kumuha ng kalakasan? Thank you everyone and God bless.